Hindi ko malilimutan ang paghampas ng pinto ng kotse. Ang tuyong clock na iyon ay parang isang putok ng baril na nagtatak ng katapusan ng isang bagay na matagal nang namamatay sa katahimikan. Tiningnan ako ni Alfredo sa huling pagkakataon sa windshield na may ekspresyon ng pagkainis na naging ugali na niya at sinabing, "Bumaba ka na, Clara. Kung iiyak ka, gawin mo iyan dyan sa labas," at umandar siya. Nawala ang ingay ng makina sa pagitan ng mga sasakyan, iniwan akong mag-isa sa hintayan ng bus sa ilalim ng amihan, mahinang ulan, na tila tumatawa sa akin. Nanatili ako roon ng walang pera, walang telepono, at walang direksyon. Nagdadaan ang mga tao sa tabi ko nang hindi ako tinitingnan na para bang ang aking kapighatian ay bahagi lang ng tanawin, ang rani kong makeup, ang basang blouse, ang namamagang mata, nakakatawa, isang babae na 68 taong gulang ang umiiyak sa kalye, dahil ang lalaki na nakasama niya sa kalahati ng kanyang buhay ay iniwan siya na parang isang estranghero. Sa loob ng maraming taon, tiniis ko ang kanyang mga sigaw, ang kanyang mga nakakasakit na katahimikan, ang kanyang paraan ng pagpaparamdam sa akin na ako'y invisible. At gayunpaman, kahit sa sandaling iyon, may bahagi sa akin ang umaasa na lilingon siya, na magsisisi, na babalik para sa akin. Ngunit hindi niya ginawa, hindi lang sa pagkakataong iyon kundi magpakailanman. Bago ako magpatuloy, nais kong mag-imbita sa iyo, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng iyong like. Nakakatulong ito upang malaman kung sinusuportahan mo ako at nag-enjoy ka sa aking mga kwento. At mag-comment dito sa ibaba kung anong bayan o syudad ka ngayon nanonood. Ngayon, magpatuloy tayo. Mabilis na dumilim ang kalangitan. Sinubukan kong protektahan ang sarili ko mula sa ulan sa ilalim ng kinakalawang na bubong ng hintayan, tinitingnan ang mga paddle na nabubuo sa aking paanan. Naisip kong maglakad, ngunit wala akong lakas. Pumasok ang lamig sa aking mga buto at ang puso ko ay tumitibok na para bang gustong tumakas mula sa katawan. Bigla, nakarinig ako ng isang matamis na boses, payapa, halos kumakanta, "Ayos lang iyan, iha." Lumingon ako. Isang matandang babae, bulag, ang nakasandal sa kanyang tungkod, may suot na beige coat at isang woolen hat na tila galing sa ibang panahon. Mayroon siyang puting buhok, perpektong nakatali, at ang kanyang mga labi ay pininturahan ng malambot na pula na kaiba sa kanyang maputlang balat. May hawak siyang maliit na bag, at sa tabi niya ay may isang matangkad na lalaki na nakasuot ng madilim na suit na tila siya ang kanyang chauffeur. "Ayos lang po," bulalas ko, hindi makatingin sa kanya. "Ayos lang po ako, ma'am." Hindi ka ayos," wika niya na may payapang ngiti. Sapat na ang aking naranasan upang makilala ang boses ng pag-iisa. Tumama sa akin ang kanyang mga salita na may hindi inaasahang lambing. Tiningnan ng chauffeur ang matandang babae ng may paggalang. "Doña Estela, dapat na tayong umalis, lumalakas ang ulan." Itinaas niya ang isang kamay at pinatigil siya. "Sandali lang, Goryo," wika niya ng mahinahon at pagkatapos ay bumaling sa akin. "Iha, kailangan mo akong tulungan. Magkunwari ka na apo kita, parating na ang sasakyan ng chauffeur ko. Ayokong ang lalaking iyon na umalis sa iyo ay magkaroon pa ng huling kapangyarihan sa iyo." "Ano?" Tanong ko, nalilito, hindi ko po maintindihan. Ngumiti siya ng may kapayapaan. "Hindi mo kailangang intindihin, magkunwari ka lang sa loob ng ilang minuto, at may ipinapangako ako sa iyo, pagsisisihan ng lalaking iyon na iniwan ka niya." Hindi ko alam kung bakit ako naniwala sa kanya. Marahil ay ang kanyang tono, ang kanyang walang laman na tingin ngunit puno ng awtoridad, o ang paraan kung paano tumama ang kanyang tungkod sa sahig ng may katiyakan, na para bang sumusunod ang mundo sa kanyang paglalakad. Sa sandaling iyon, may isang itim na kotse ang huminto sa harap namin. Binuksan ng chauffeur ang likurang pinto. "Doña Estela, handa na ang kotse." Mahinahon niya akong hinawakan sa braso. Ang kanyang balat ay mainit, at ang kanyang hawak ay nakakagulat na matatag. "Halika, apo," wika niya. "Hindi ka mananatili rito na naghihintay sa isang taong hindi karapat-dapat." Sumakay ako sa kotse nang walang naiintindihan. Ang upuan ay amoy bagong leather at mamahaling perfume. Sa bintana, nakita ko ang anyo ni Alfredo na naglalakad patungo sa kanyang nakaparadang kotse sa unahan. Mukha siyang naiinis, walang pasensiya, at nang makita niya kami, nang makita niya akong sumakay sa kotse ng eleganteng babaeng iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko siyang nalilito. Lumingon ang matandang babae sa kung nasaan siya, at nang hindi na kailangan pang tingnan, bumulong. Minsan, ang buhay ay may napakakakaibang paraan ng pag-aayos ng mga account, mahal. Umandar ang kotse. Ang wiper ay gumagalaw ng mabagal at tuloy-tuloy. Hindi ako nagsasalita. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o magtanong kung sino siya. Tinitingnan ko lang siya,
Sinusubukang intindihin kung paano ang isang estrangherong bulag ay makakapaglabas ng ganoong kalakas na puwersa. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, nagsalita ulit siya. Huwag kang mag-alala sa iyong bag o sa iyong pera. Ngayong gabi, matutulog ka sa ilalim ng bubong at bukas ay titingnan natin kung handa ka na bang magsimulang muli. Bakit po kayo tumutulong sa akin? Tanong ko ng mahina ang boses. Dahil mayroong gumawa rin ng ganyan sa akin minsan, sagot niya, at dahil kapag ang isang babae ay labis na nagdusa, makikilala niya ang echo ng sakit sa iba. Pumasok ang kotse sa isang daan na patungo sa isang residential area. Ang mga ilaw ay unti-unting kumonti, ang mga kalye ay lumawak, hanggang sa nakita ko ang isang bakal na gate na dahan-dahang bumubukas. Sa likuran, isang lumang mansyon ang lumitaw sa ilalim ng ulan, napapalibutan ng mga daan-daang taon ng puno at isang hardin na tila isang panaginip na huminto sa panahon. Maligayang pagdating sa bahay, Clara, wika ng matandang babae, nang hindi ko sinasabi ang aking pangalan, huminto ang aking puso ng isang segundo. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Tanong ko, halos pabulong. Ngumiti siya ng may kilos na malambot ngunit nakakagulo, dahil hindi nagkakamali ang tadhana kapag inilalagay ang dalawang babae sa iisang landas. Huminto ang kotse sa harap ng isang napakalaking pintuan na kahoy, bumaba si Goryo at binuksan ang umbrella. Malakas na tumama ang ulan sa sahig. Habang bumababa ako sa kotse, naramdaman ko na tumawid ako sa isang hindi nakikitang hangganan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang simoy ng mainit na hangin at amoy ng sampagwita ang bumalot sa akin. Hindi ko alam noon. Ngunit ng gabing iyon, hindi lang ako pumapasok sa bahay ng isang estranghero, pumapasok ako sa kwento na magbabago sa aking buhay magpakailanman. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nanatiling tahimik pagkatapos bumaba sa kotse na iyon. Ang hangin ay amoy basang lupa at ilang-ilang, ang mansyon sa harap ko ay tila galing sa ibang panahon. Matataas na bintana, lace curtains, bakal na lamppost na kumikislap pa rin sa ilalim ng ulan. Gayunpaman, ang mas nagpagulat sa akin ay hindi ang laki ng lugar, kundi ang katahimikan nito, isang kalmado na napakakapal na tila nagmamasid sa akin. Dito po, ma'am, wika ni Goryo, ang chauffeur, na nag-aalok sa akin ng umbrella, nang may boses na mabait ngunit matatag. Dahan-dahang naglakad ang matandang babae gamit ang kanyang tungkod, nang hindi nag-aalinlangan, na para bang alam niya ang bawat baldosa. Sinundan ko siyang basang-basa, nalilito, nagtatanong kung bakit ako naroon, ano ang layunin ng bulag na babaeng iyon na biglang pumasok sa aking pinakamalungkot na gabi nang may ganoong katiyakan. Pagtawid sa threshold, isang malambot na init ang bumalot sa akin, ang loob ay isang buhay na museo, mga lumang portrait, mga humintong orasan, isang chandelier na may luha ng kristal. Sa hangin, may lumulutang na malalayong musika, halos hindi naririnig, na para bang may nag-iwan ng lumang gramophone na nakabukas sa ibang silid. Umupo ka, mahal, wika ng matandang babae, itinuturo ang isang silyang may blue velvet na tapiserya. Goryo, maghanda ka ng tsaa at sindihan mo ang fireplace. Nawala ang lalaki ng walang imik. Sumunod ako. Ang silya ay malambot, mainit, nanginginig ang aking mga kamay sa aking mga tuhod. Umupo siya sa harap ko, at nang may halos theatrical na kapayapaan, sinabi niya, ngayon, pwede mo nang ikuwento sa akin kung ano ang nangyari. Hindi ko alam kung saan magsisimula, isang pag-aaway po, bulong ko, hindi ang una, pero ang huli. At iniwan kanya roon, tanong niya nang walang pagkagulat. Opo, sa hintayan ng bus, walang pera. Tumango ako, yumuko siya, na parang nagkukumpirma ng isang bagay na alam na niya. Inisip ko na, makikita iyon sa paraan ng pagtingin niya sa iyo. Nakita niyo po siya. Tanong ko, nakalimutan ang kanyang pagkabulag sa isang segundo. Ngumiti siya, at ang kanyang ngiti ay nagpagulo sa akin. Hindi ko kailangan ng mata para makita, Clara. Muli, nilamon ako ng aking pangalan. Hindi ko po maintindihan kung paano niyo nalaman kung sino ako. Sabihin na lang natin na inalerto ako ng tadhana sa pagdating mo. Sagot niya, nagsasali ng tiyaan ng may katumpakan na imposible para sa isang walang paningin. At palagi akong nakikinig sa tadhana. Bumalik si Goryo na may daladalang tray, mga tasang porselana, at mga cookies na hugis puso. Ang apoy ay dumadagundong sa fireplace. Ang tunog ay hypnotic. Hindi po ako pwedeng magtagal, wika ko, sinusubukang bawiin ang kaunting control. Kailangan mo lang magpahinga, putol niya, at alalahanin kung sino ka, dahil nakalimutan mo iyon, di ba? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Tiningnan ko lang ang apoy. Sa loob ng maraming taon, marami akong nakalimutan. Ang gusto ko, ang pinapangarap ko, kung sino ako bago ako naging anino ni Alfredo. Alam iyon ng babaeng iyon, o mas masahol pa,
Tila naranasan niya rin ang parehong bagay. Pagkatapos ng tsaa, ipinakita sa akin ni Goryo ang silid ng panauhin, ang mga kurtina ay puting linen, at sa nightstand ay may isang lumang orasan na nagtatak ng 10-10. Ang tiktak ay pumupuno sa katahimikan na parang isang puso na hindi sumusuko sa kamatayan. Bago matulog, narinig ko ang mabagal na mga yabag sa pasilyo. Si Doña Estela iyon. Huminto ang kanyang siluet sa harap ng aking pinto. Hindi siya pumasok. Sinabi lang niya, "Huwag kang matakot sa dilim, Clara." Minsan, iyon lang ang lugar kung saan natin muling mahahanap ang ating sarili. Nagising ako sa bukang liwayway. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing. Ang mga kumot ay amoy lavender. Sa bintana, ang hardin ay tila isang painting. Matataas na puno, namumulaklak na mga rose, at isang fountain sa gitna kung saan naliligo ang mga maya ng walang takot. Pagbaba ko, nakita ko siya sa dining room, nakasuot ng pearl gray na damit na may kuwintas ng lumang pearls. Sa tabi niya, isang nakatiklop na diary na may pulang ribbon. "Mas maganda ang hitsura mo," wika niya nang hindi ako tinitingnan. "Ginawa ng tsaa ang trabaho nito. Salamat, ngunit kailangan ko nang umalis," wika ko. "Ayaw ko na kayong gambalain." Ngumiti siya, payapa. "At saan ka pupunta, Clara?" "Hindi ko po alam." "Kung gayon, hindi ka pa pwedeng umalis. Walang sino man ang pwedeng tumakas ng walang direksyon." Dumating si Goryo, iniwan ang breakfast, at umalis ng walang imik. Kinuha ni Doña Estela ang kanyang tasa ng may elegance at nagtanong, "Gaano ka nakatagal kasal?" 41 taon. "At sa 41 taon na iyon, gaano ka katagal naging masaya?" Matagal akong sumagot, "Siguro ang unang 10. Kung gayon, nabuhay ka ng higit sa kalahati ng iyong buhay na nagpapanggap na masaya ka pa rin." Pagtatapos niya, "Iyan, mahal, ay mas nakamamatay kaysa sa kalungkutan." Tumahimik ako. Masakit ang kanyang mga salita, ngunit hindi ko siya kayang kontrahin. Pagkatapos ng breakfast, inanyayahan niya akong maglakad sa hardin. Ang araw ay pumapasok sa pagitan ng mga sanga, at ang mga bulaklak ay naglalabas ng nakalalasing na amoy. Bagamat hindi siya nakakakita, naglalakad siya ng may matatag na hakbang, na para bang ang mga puno at ang mga daan ay bumubulong sa kanyang tainga. "Alam mo po," wika ko, hindi na makapagpigil, "tila hindi niyo po kailangan ng sinuman." Mahina siyang tumawa. "Siyempre kailangan ko, kailangan nating lahat. Ngunit may natutunan ako, iba ang kailangan ng kasama, at iba ang kailangan ng pahintulot para umiral." Huminto kami sa harap ng fountain. Ang mga patak ay bumabagsak na parang isang metronome. "Ang mga lalaki na tulad ng asawa mo," wika niya ng mahina ang boses, "naniniwala silang pag-aari nila tayo, ngunit sila lang ang may-ari ng sarili nilang takot." Takot, oo. Takot sa babae na titigil sa pagkatakot sa kanila. Pabalik sa bahay, huminto ako sa harap ng isang malaking salamin na may gold frame, natakpan ito ng puting tela. "Bakit po ito nakatakip?" tanong ko. Ngumiti siya ng bahagya. "Dahil may mga bagay na dapat lang tingnan kapag handa ka na." "Handa para saan?" "Para makita ang katotohanan ng hindi nababasag." Ang kanyang sagot ay nagpalamig sa akin. Hindi ako nagpumilit. Ngunit habang umaakyat ako sa hagdan, nakaramdam ako ng kakaiba, isang halo ng takot at pag-usisa, na para bang ang salamin na iyon na nakatago sa ilalim ng belo ay naghihintay sa akin. Nang gabing iyon, habang malakas na bumabalik ang ulan, nakarinig ako ng tunog mula sa pasilyo. Ito ay isang bulong. Ang pangalan ko, Clara. Tumayo ako, binuksan ang pinto, at nakita ang anino ni Doña Estela na naglalakad patungo sa pangunahing bulwagan. May dala siyang nakasinding kandila. Sinundan ko siya. Huminto siya sa harap ng nakatakip na salamin, hinaplos ang tela, at nagsalita ng mahina ang boses, "Hindi pa." Pagkatapos ay bumaling siya sa akin, kahit hindi siya nakakakita, at bumulong, "Bukas mo maiintindihan." Bumalik ako sa aking silid na mabilis ang tibok ng puso. Hindi ko alam kung ang babaeng iyon ay isang anghel, isang baliw, o simpleng isang taong nakakita ng labis. Ngunit may isang bagay sa loob ko, isang luma, halos sinaunang intuisyon ang nagsasabi sa akin na ang bulag na matandang babaeng iyon ay lumitaw sa isang dahilan, at na ang malapit kong matuklasan sa bahay na iyon ay magbabago sa lahat. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang ulan ay tumatama sa mga bintana ng may irregular na ritmo na para bang may mahinang kumakatok, naghihintay na buksan. Sa pasilyo, ang orasan ay nagtatak ng mga oras na may mabigat na eko. At kahit sinubukan kong baliwalain, hindi ko maiwasang isipin ang nakatakip na salamin sa bulwagan. Ang salamin na iyon ay tila may sariling buhay. Mula sa aking kama, nakikita ko kung paano sumasayaw ang liwanag ng fireplace sa ilalim ng pinto.
Bumangon ako. Ang kahoy na sahig ay humagulgol sa ilalim ng aking hubad na paa. Dahan-dahan akong bumaba, nang hindi sinisindihan ang mga ilaw, sinusundan ang mahinang ningning ng apoy. Napakakapal ng katahimikan na naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso. Ang bulwagan ay pareho pa rin, mas madilim lang. Ang puting tela ay nakatakip pa rin sa salamin, ngunit may kaunting gumagalaw dito, na para bang humihinga ito. Napatigil ako. Ang lohika ay naguutos sa akin na bumalik sa silid, ngunit may isang bagay na mas malalim, isang halo ng pag-usisa at presentiment ang nagtulak sa akin na lumapit. Hinawakan ko ang tela, malamig ito, halos basa. Sa isang sandali, naramdaman kong may nag-vibrate sa likuran, na para bang may nakatagong pulso sa loob ng kristal. Pagkatapos, narinig ko ang aking pangalan mahina, halos hindi naririnig. Clara, umatras ako. Walang duda, ang boses na iyon ay akin. Ang aking boses, ngunit may ibang tono, mas bata, mas matamis, mas inosente. Tiningnan ko ulit ang tela, nanginginig ang aking mga kamay. Nang hindi nag-iisip, inalis ko ito. Ang salamin ay nagre-reflect sa silid at may iba pa. Hindi ang aking refleksyon ang nakita ko, kundi isang malabong, lumang imahe, isang simpleng dining room, isang mesa na may malalanta na mga bulaklak, at sa gitna, ako mismo, 30 taon na mas bata, nagsasali ng hapunan kay Alfredo. Narinig ko ang kanyang matalas na boses, sabaw na naman, hindi ka ba napapagod sa pagiging walang silbi? Tiniklop ko ang aking bibig. Ito ay isang alaala na ibinabalik sa akin ng salamin. Tumayo si Alfredo, itinapon ang plato sa sahig. Ako, ang mas bata kong sarili, yumuko para pulutin ang mga piraso ng hindi sumasagot at nakita ko kung paano tumutulo ang luha ko. Para bang tinitingnan ko ang sarili kong panghihiya mula sa labas, ngunit hindi makialam. Pagkatapos, sa likod ko, sinira ng boses ni Doña Estela ang katahimikan. Binalaan kita na huwag mong tatanggalin yan. Lumingon ako, nakatayo siya roon, walang tungkod, walang takot, ang kanyang buhok ay nakalugay na parang pilak na anino. Ano po ito? Tanong ko, halos walang hangin. Ito ang katotohanan, wika niya ng mahinahon. Ang salamin ay hindi nagpapakita kung sino tayo, kundi kung ano ang nakalimutan nating tingnan. Lumapit ako sa kanya, nanginginig. Bakit niyo po ipinapakita sa akin iyan? Dahil patuloy kang kumakapit sa isang nakaraan na nagbasag sa iyo, sagot ni Estela. At habang ginagawa mo iyan, mananatili kang bilanggo. At kayo po? Tanong ko, ginamit niyo rin ba iyan? Ngumiti siya ng may kalungkutan. Matagal na. At ang nakita ko ay nag-alis ng takot, ngunit inagaw din ng aking pagtulog. Ang kanyang tono ay nagpalamig sa akin. Lumapit siya sa salamin, inabot ang isang kamay, at hinawakan ito ng may lambing. Tingnan mo ulit, wika niya. Sumunod ako, sa pagkakataong ito, nagbago ang refleksyon. Hindi na ang bahay ko, kundi ang kay Estela. Siya, mas bata, umiiyak sa parehong bulwagan sa harap ng isang lalaki na nang-iinsulto sa kanya. Ang mukha ng lalaki ay malabo, ngunit ang kanyang boses ay may parehong paghamak tulad ng kay Alfredo. Ikaw ay isang pabigat, Estela, ni hindi mo alam kung paano magmahal. Bumagsak siya ng mag-isa sa kanyang bagong pagkabulag. At sa sandaling iyon, naintindihan ko hindi ito ordinaryong salamin. Ito ay isang saksi, isang portal sa pagitan ng dalawang buhay na nagbahagi ng parehong sakit. Bakit niyo po ipinapakita sa akin ito? Bulong ko habang umiiyak. Dahil ikaw at ako ay parehong kuwento na ikinuwento ng 2 beses, sagot ni Estela. Dumating ka upang isara ang isang cycle na hindi ko natapos. Ang kanyang mga salita ay nag-alis ng hangin sa akin, ang salamin ay lumiwanag ng mas malakas. Sa ibabaw nito, nagsimulang lumitaw ang mga larawan ng mga babae. Isang bata na may sanggol sa kanyang mga bisig, isa pa na may pasa sa mata, isa pa na nakatingin sa sahig habang sumisigaw ang isang lalaki. At sa gitna nila, may isang figura ang nakakuha ng aking atensyon. Ito ay isang babae na nakatali ang buhok at may suot na asul na damit. Mayroon siyang aking mga katangian, ngunit hindi ako. Sino po iyan? Tanong ko. Ang nanay mo, wika ni Estela na bumuntong hininga, at pati na rin ang akin. Lumingon ako sa kanya, nalilito. Ano po ang sinasabi niyo? Na ang dugo at tadhana ay may alaala, wika niya ng mahina ang boses. At minsan, ang sakit ay minamana, tulad ng mata o boses. Umatras ako mula sa salamin, natatakot. Ang refleksiyon ay bumalik upang maging mukha ko lang, ngunit ang aking ekspresyon ay hindi na pareho. May isang bagay na bago sa akin, isang halo ng lakas at takot, ng kalinawan at pagkahilo. Lumapit ang matandang babae at hinawakan ang aking kamay.
Nakita mo na ang kailangan mong makita. Ngayon, nagsisimula ang pinakamahirap ang matuto na huwag itong ulitin. Ang apoy ay sumiklab sa fireplace. Lumitaw si Goryo sa threshold. Nagulat na makita kaming naroon ng ganoong oras. Ayos lang po ba, Doña Estela? Tumango siya. Oo, Goryo. Nasa lugar ang lahat. Ngunit nang tumingin siya sa akin, o sa halip, nang lumingon siya sa kinaroroonan ko, nagbago ang kanyang mukha. Clara, wika niya ng malambing ang boses. Ang bahay na ito ay hindi ka natagpuan ng nagkataon. Dinala ka ng salamin, at ang salamin ay nagdala sa akin. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Ang echo ng mga imahe ay nanatili sa aking isip na parang isang melodiya na hindi napapatay. Naisip ko ang aking ina, ang kanyang walang katapusang katahimikan, kung paano siya yumuyuko sa harap ng aking ama, tulad ko sa harap ni Alfredo, at naintindihan ko, nang may bagong sakit at malalim, na ang kahihiyan ay hindi aksidente, ito ay isang pamana. Ngunit may nalaman din ako, ang pamanang iyon ay maaaring masira, at kung nagsasabi ng totoo si Doña Estela, binigyan ako ng tadhana ng isang pagkakataon ang wakasan ng pagdurusa na dinadala ng mga babae sa aking pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Tiningnan ko ang bintana, ang bukang liwayway ay sumisilip sa likod ng mga puno, ang salamin ay nakatakip pa rin, at kahit nanginginig ang aking mga kamay, ngumiti ako. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ako naramdamang biktima, kundi saksi ng sarili kong paggising. Ang bukang liwayway ay nagdala ng bagong katahimikan, hindi ang katahimikan ng takot, kundi ang iniwan ng kaluluwa kapag hindi na ito makatakas pa. Bumaba ako sa dining room na namumugto ang mata mula sa isang gabing walang tulog. Naroon si Doña Estela, nakaupo sa tabi ng bintana, umiinom ng kape. Hindi niya kailangang makita ako upang malaman na umiiyak ako. Ano ang nakita mo kagabi? Tanong niya nang hindi lumilingon. Lahat, sagot ko. Tumango siya ng dahan-dahan. Kung gayon, hindi ka na ang dating ikaw. Umupo ako sa harap niya, walang sapat na salita upang ilarawan ang naramdaman ko sa harap ng salamin na iyon. Takot, kahihiyan, at isang kakaibang ginhawa. Para bang sa wakas ay nakita ko ang aking buhay nang walang kasinungalingan, walang pagbibigay katwiran, walang palusot. Sa isang sandali, naisip ko na aaliwin ako ni Doña Estela, ngunit hindi, ang kanyang boses ay matatag, halos mahigpit. Ang pagtingin sa nakaraan ay walang silbi kung wala kang ginagawa dito. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin, wika ko. Siyempre alam mo, sagot niya. Takot ka lang aminin. Aminin ano? Iniwan niya ang tasa at pinagdaop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa, nakarapat-dapat ka sa masigit pa, na ang iyong buhay ay iyo pa rin. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin. Sa aking edad na 68, hindi ko na matandaan kung kailan huling may nagsabi sa akin ng ganoon. Si Alfredo ang nagtiyak na ako'y maniwala na ang aking halaga ay nakasalalay sa kanyang pag-aproba, ngunit ang bulag na babaeng iyon, sa kabaliktaran, ay nagsalita na para bang kilala niya ako mula pa noon. Pagkatapos ng breakfast, lumabas kami sa hardin. Ang araw ay pumapasok sa pagitan ng mga puno at ang hangin ay amoy magnolia. Naglalakad siya ng mabagal, nakasandal sa kanyang tungkod, ngunit tila ako ang kanyang ginagabayan. Nagkaroon din ako ng Alfredo, wika niya. Bigla akong huminto. Ano? Oo, isang lalaki na ikinalito ang aking pag-ibig sa kanyang pag-ari. Ang pangalan niya ay Ernesto Rivas. Siya ang aking asawa, ang aking executioner, at ang dahilan kung bakit nagpa siya akong hindi mamamatay bilang biktima. Umupo siya sa isang batong upuan. Ang kanyang mga kamay, payat at maputla, ay nakapahinga sa tungkod. Nagbago ang kanyang boses, naging mas mahina. Nang pabagsakin niya ako, naisip ko na tapos na ang buhay ko. Pabagsakin? Tanong ko, natatakot. Isang aksidente, wika niya ng may kapaitan. O iyon ang sinabi sa akin, ngunit alam ng isang babae kung kailan hindi nagkataon ang isang bagay. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo, hindi ako humihinga. Ang kanyang kuwento ay isang echo ng sa akin, mas brutal lang, mas tiyak. At ano ang ginawa niyo? Tanong ko. Nakaligtas ako, sagot niya ng may mahinang ngiti. Bumangon ako, natuto akong maglakad ng hindi nakakakita, makinig sa mga yabag ng tao, makilala ang kanilang kasinungalingan sa tono ng boses. At isang araw, nang wala nang nag-aasahan sa akin, itinayo ko ang lahat ng ito. Inabot niya ang isang kamay patungo sa bahay. Gamit ang sarili kong mga kamay, gamit ang pera na inakala niyang hindi ko kailanman kayang hawakan ng mag-isa. Tiningnan ko siya ng may pagtataka, ang bulag na babaeng iyon, mag-isa, ay lumikha ng isang buong buhay mula sa kanyang pagkawasak. At sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit niya ako pinulot sa hintayan ng bus na iyon.
Nakita niya sa akin ang babae na siya noon bago muling isilang. Hindi nagkataon na nagkita tayo, wika ni Estela na para bang binabasa ang aking isip. Hindi nag-cruise ang tadhana dahil sa kapritsyo. Kaya po pala alam niyo ang pangalan ko, tanong ko. Tumango siya. Oo, at dahil nakita na kita noon, paanong po, bulong ko. Mga taon na ang nakalipas, bago ako nawalan ng paningin, kaibigan ko ang nanay mo. Napatigil ako. Ang nanay ko? Oo. Pumupunta siya sa bahay na ito noong bata ka pa. Naaalala ko siya bilang isang matamis ngunit malungkot na babae. Dahan-dahan siyang pinapatay ng tatay mo. Hindi niya kailanman gustong pag-usapan iyon, ngunit sinabi ng kanyang mga mata ang lahat. Inilagay ko ang isang kamay sa aking dibdib. Isang luha ang tumulo ng walang pahintulot. Naalala ko ang mga araw na ang aking ina, na may nanginginig na boses, ay nagsasabi sa akin, "Anak, huwag kang makikipagtalo sa tatay mo, masama lang ang araw niya." Ang masamang araw na iyon ay tumagal sa buong buhay niya, at nang hindi sinasadya, inulit ko ang kuwento. Nagpatuloy si Doña Estela. Nang mamatay ang nanay mo, alam kong buhay ka pa, kasal, malayo, ngunit hindi ko gustong hanapin ka hanggang ilang linggo na ang nakalipas, na panaginipan ko siya, ang nanay ko. Oo. Humihingi siya sa akin na hanapin ka. Sabi niya, nasa panganib ka, na kailangan mong alalahanin kung sino ka bago maging huli ang lahat. Nanginginig ang kanyang boses sa unang pagkakataon, at sa isang segundo, ang malakas at kahanga-hangang babae na kilala ko ay naging isang marupok, tao na matandang babae. Kaya ako nagpunta sa hintayan na iyon, patuloy niya. Dahil alam kong dadalhin ka ng tadhana roon. Hindi ako makapagsalita, ang emosyon ay sumara sa aking lalamunan. Sobra na, ang nanay ko, ang mga panaginip, ang salamin, ang imposibleng pagkakaisa lahat ay may kabuluhan at kasabay nito, tila isang panaginip na ayaw kong magising. Ginugol namin ang natitirang bahagi ng araw sa hardin. Tinuruan niya ako kung paano makinig sa hangin, kilalanin ang mga tunog ang bulong ng mga dahon, ang awit ng isang ibon, ang murmur ng tubig. Kapag hindi ka makakita, natututo kang marinig ang kaluluwa ng mga bagay, wika niya. At pagkatapos ay idinagdag niya ng may malungkot na ngiti. At kapag sinira ang iyong puso, natututo kang marinig ang kaluluwa ng mga tao. Ang kanyang mga salita ay labis na nakaantig sa akin. Tinanong ko siya kung napatawad na niya ang kanyang asawa. Mahina siyang tumawa. Malaking salita ang pagpapatawad. Sabihin na lang natin na hindi na ako pag-aari niya kahit sa galit. Buhay pa ba siya? Hindi, sagot niya. Ngunit kahit buhay pa siya, wala na akong pakialam. Tumayo siya ng may kahirapan. Ngayon, ikaw ang dapat magpasya kung patuloy kang magiging biktima ng isang lalaki o kung matututo kang gumawa ng sarili mong kaligtasan. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako matulog, may nakita akong nakatiklop na note sa aking kama. Ang sulat kamay ay kay Estela. Pagdating ng panahon, buksan mo ang kahon sa mesa. Sa loob, makakahanap ka ng isang bagay na pag-aari nating dalawa. Ngunit wag muna, kailangan mo munang alalahanin kung paano ang pakiramdam ng maging malaya. Nahiga ako na yakap-yakap ang note na iyon. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong ibig sabihin nito, ngunit naramdaman ko na ang kahon na iyon ay nagtatago ng puso ng lahat. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sa halip na takot, nakaramdam ako ng pag-usisa sa hinaharap. Tumingin ako sa bintana, kung saan ang refleksiyon ng malayo na salamin ay bahagyang kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, at alam kong kahit nagsisimula pa lang ang daan, hindi na ako ang parehong babae na iniwan ni Alfredo sa hintayan na iyon. May mga sugat na hindi naghihilom sa paglipas ng panahon, kundi sa pag-unawa, at iyon ang itinuro sa akin ni Doña Estela sa mga sumunod na linggo ang unawain ng sakit, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang guro. Maaga akong nagigising, bago pa sumikat ang araw, at nakikita ko siyang gising na, nakaupo sa harap ng bintana, nakikinig sa unang mga tunog ng araw. Hindi niya kailangang makita ang bukang liwayway upang maramdaman ito. Ang bawat araw ay nagsisimula ng pareho, wika niya. Ngunit kung paano mo ito isa sa buhay, nakasalalay sa kung ano ang pipiliin mong iwanan. Ang unang mga araw ay mahirap. Sanay akong sumunod, hindi pumili, tumahimik, hindi sabihin ang nararamdaman ko, maglingkod, hindi gumawa. At gayon pa man, si Estela, sa kanyang matatag na boses at walang katapusang pasensiya, ay nagturo sa akin na i-unlearn ang lahat. Isang hapon, habang umiinom kami ng tsaa sa hardin, humingi siya ng isang bagay na nagpalamig sa akin. Sumulat ka ng liham para kay Alfredo, wika niya, isang liham. Oo, ngunit hindi upang ipadala. Isulat mo ito upang bitawan ang lahat ng hindi mo kailanman nasabi. Gumugol ako ng mga oras sa harap ng blankong papel.
Hindi lumabas ang mga salita hanggang sa naalaala ko ang kanyang sumisigaw na boses, ang kanyang mga paghamak, ang kanyang mga katahimikan. At pagkatapos, nagsimulang gumalaw ang panulat ng mag-isa. Alfredo, isinulat ko, ginawa mo akong maliit dahil alam mo na kung balang araw ay mag-angat ako ng ulo, titigil ka sa pagiging malaki. Pinitasan mo ako at nagtagumpay ka sa loob ng maraming taon, ngunit ang katahimikan ay nakakapagod din. At ngayon, mula sa katahimikan na ito na hindi na masakit, pinapatawad kita hindi para sa iyo, kundi para sa akin, dahil ayaw kong manatili ang anino mo sa loob ko. Nang matapos ako, nakaramdam ako ng kakaibagaan, na para bang sa pagsulat, ibinalik ko sa sarili ko ang hangin na inagaw niya sa loob ng maraming taon. Nang gabing iyon, binigyan ako ni Doña Estela ng isang maliit na kahon na kahoy. Huwag mo pa itong buksan, wika niya. Ang bawat bagay ay may sariling oras. Ano po ang laman? Isang sagot, ngunit hindi para ngayon. Hindi ako nagpumilit. Natutunan ko na sa bahay na iyon, ang mga sagot ay dumarating kapag handa ka na, hindi kapag humingi ka. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula siyang turuan ako ng mga bagay na tila simple, ngunit nagtatago ng malalalim na aral. Ang paglalakad ng nakapikit, wika niya, ay hindi ganoon kaiba sa pamumuhay na umaasa sa iba. Paano ko po gagawin iyon? Makinig, sagot niya, mas alam ng kaluluwa ang mga daan kaysa sa paningin. At kaya, na may piring sa aking mga mata, natuto akong magpatnubay sa pamamagitan ng mga tunog, intuition, pagtitiwala, nakakatakot at nagpapalaya. Ang bawat hakbang ay isang tagumpay, isang paalala na maaari pa akong sumulong nang walang sinuman ang nagtutulak o pumipigil sa akin. Isang hapon, habang naglalakad ako ng ganoon, natisod ako at natumba, malakas ang pagtama. Lumapit si Doña Estela nang walang pagmamadali. Masakit ba? Tanong niya. Opo. Mabuti. Ang sakit ay hindi laging dumarating upang parusahan ka, Clara. Minsan, dumarating ito upang ipaalala sa iyo na buhay ka pa. Ang kanyang mga salita ay nagpaiyak sa akin hindi sa kalungkutan, kundi sa pag-unawa. Sa unang pagkakataon, naintindihan ko na ang pagdurusa na dinadala ko sa loob ng maraming taon ay hindi lang isang marka, ito rin ang patunay ng aking paglaban. Bago ako magpatuloy, gusto kong gumawa ka ng isang bagay para sa akin. Sabihin mo sa akin dito sa mga komento kung ano ang tingin mo sa kuwentong ito sa ngayon at ano ang gagawin mo sa aking lugar. Huwag kang aalis sa video dahil ang susunod ay magpapataas ng iyong balahibo. Ngayon, magpatuloy tayo. Isang kulay abong hapon, nang mahina ang pag-ulan sa mga bintana, umupo si Doña Estela sa tabi ko sa harap ng fireplace. Ang kanyang mukha ay mukhang mas pagod kaysa karaniwan. Clara, kailangan kitang kausapin tungkol sa isang bagay. Wika niya ng malambing ang boses, wala na akong gaanong oras. Nakaramdam ako ng bara sa lalamunan. Huwag niyo pong sabihin iyan. Huwag kang matakot, putol niya. Lahat tayo ay may oras na aalis at ang akin ay papalapit na. Ngunit bago ako umalis, gusto kong tiyakin na matututunan mo ang pinakamahalaga. Ang kalayaan ay hindi ipinagmamakaawa, ito ay kinukuha. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Gusto kong mangako ka ng isang bagay kahit ano na kapag bumalik ang lalaking iyon. Dahil babalik siya, sinisiguro ko sa iyo, huwag mo siyang tatanggapin ng may galit, kundi sa pamamagitan ng iyong bagong lakas. At kung hihingi siya ng tawad, huwag mong tanggihan ang pagpapatawad, ngunit huwag mo ring ikalito iyon sa pakikipagkasundo. Nagpapagaling ang pagpapatawad, ngunit ang dangal ay hindi pinag-uusapan. Umiyak ako hindi dahil sa takot, kundi dahil naintindihan ko na nakaharap ako sa isang pamamaalam. Si Doña Estela ay hindi nagsasalita bilang isang taong natatakot mamatay, kundi bilang isang taong nakipagkasundo na sa buhay. Nang gabing iyon, sa aming pamamaalam, hinaplos niya ang aking mukha, mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, Clara. Ang tanging kulang sa iyo ay ang tingnan ang sarili mo ng walang awa. Hindi ko po kaya. Kaya mo, wika niya. Dahil ang salamin ay hindi lang nagpapakita ng mga sugat, nagre-reflect din ito sa babaeng isinilang mula sa mga iyon. Dahan-dahan siyang umatras, at bago siya umakyat sa hagdan, huminto siya. Kapag naramdaman mong dumidilim ang lahat, wika niya nang hindi lumilingon, huwag kang tumakbo. Ang dilim minsan ay simula lang ng liwanag. Nang gabing iyon, napanaginipan ko ang aking ina. Siya ay nasa hardin sa ilalim ng ulan na may suot na parehong asul na damit mula sa salamin. Ngumiti siya sa akin, at sa likuran niya, sa pagitan ng hamog, nakita ko ang figura ni Doña Estela. Bata pa, nakabukas ang mata at nakatingin sa akin. Pareho silang nag-abot ng kamay sa akin, at nakarinig ako ng isang boses hindi ko alam kung akin o kanila na bumulong, handa ka na. Nagising ako na may luha sa mata, ngunit walang kalungkutan.
Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko na may nagising sa loob ko. Minsan, hindi nagpapaalam ang buhay kung kailan ka ilalagay sa harap ng iyong mga multo, basta iniiwan lang sila sa iyong pinto na para bang sinasabi, narito sila, tingnan natin kung nagbago ka talaga. Ito ay isang malamig na umaga nang makita ko siyang muli, halos 3 buwan na ang lumipas mula nang tanggapin ako ni Doña Estela, hindi na ako ang parehong babae na iniwan ni Alfredo sa hintayan ng bus. Nakatali ang aking buhok ng may dangal, may bago akong tingin sa salamin, at isang kapayapaan na hindi nakasalalay sa sinuman. Nagwawalis si Goryo sa pasukan nang marinig ko ang kanyang boses, Doña Clara, may nagtatanong po sa inyo. Sino? Tanong ko nang hindi naghihinala. Sabi niya asawa niyo raw. Tila huminto ang mundo, ang aking paghinga ay bumigat, malakas na tumibok ang aking puso, ngunit ang boses ko ay lumabas ng payapa, papasukin mo siya. Pumasok si Alfredo sa hardin na may parehong eleganteng damit tulad ng dati, ngunit walang parehong hangin, ang kanyang mapagmataas na tindig ay nawala. Ang mukha na dati nagpapamalas ng kayabangan ay ngayon ay mukhang pagod, matanda. Nahirapan akong kilalanin sa lalaking iyon ng isang araw na inakala kong minahal ko. Clara, wika niya. Halos nanginginig ang boses, kailangan kitang makita. Hindi ako sumagot, tinitingnan ko lang siya. Ang katahimikan na iyon, na ipinataw sa akin ng maraming beses, ay ngayon ay akin na, at sa unang pagkakataon, ginamit ko ito bilang sandata. Kailangan kitang kausapin, patuloy niya. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyong oras, ngunit bumagsak ang lahat. Ano ang bumagsak? Tanong ko ng mahinahon. Ang kumpanya, ang bank account. Huminto siya, yumuko, ang babaeng kasama ko ay iniwan ako. Naramdaman ko ang kislap ng pangiinis, ngunit hindi ako nagsalita. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin ng direkta. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko, nawala ko ang lahat, Clara. Lahat. Hindi, sagot ko ng dahan-dahan. Ang nawala mo ay ang hindi mo kailanman pinahalagahan, dahil ang totoo ay hindi nawawala, ito ay inaalagaan. Nagbago ang kanyang ekspresyon, sa isang sandali, tila iiyak siya. Gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa loob ng maraming taon, inisip ko ang sandaling iyon, pinangarap ko na sisigawan siya, magrereklamo, hihilahin siya tulad ng ginawa niya sa akin. Ngunit ngayon na naroon siya, natalo, naintindihan ko na hindi ko na kailangang gawin iyon, wala nang kabuluhan ang paghihiganti. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, ito ay para sa akin. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, wika ko sa wakas. Tiningnan niya ako, nalilito. Hindi. Hindi, dahil wala ka ng utang sa akin, ang ginawa mo sa akin ay masakit. Oo, ngunit tinuruan din ako nitong hanapin ang sarili ko. Lumitaw si Doña Estela sa threshold ng bulwagan, nakasandal sa kanyang tungkod, ang kanyang presensiya ay pumuno sa hangin ng isang tahimik na awtoridad. Automatikong bumaling si Alfredo sa kanya ng may paggalang, na para bang nakakaramdam siya na mas alam ng babaeng iyon ang ipinapakita niya. Kayo po siguro ang may-ari ng bahay na ito, wika ni Alfredo, sinusubukang bawiin ang kanyang composure. Ako ang nagpakita sa iyong asawa na hindi niya kailangan ng pahintulot para huminga, sagot ni Estela ng may payapang ngiti. Kumunot ang noo ni Alfredo, hindi komportable. Ayaw ko siyang saktan. Siyempre gusto mo, sagot niya nang hindi nagpapalakas ng boses. Ngunit huwag kang mag-alala, ang parusa para sa mga lalaking nananakit ay hindi laging nagmumula sa labas. Dumarating ang araw na titingnan nila ang salamin at hindi nila makikilala ang sarili. Nanatiling tahimik si Alfredo. Pinagmamasdan ko siya at sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng awa, hindi pag-ibig o galit, kundi awa lang. Ang awa na nararamdaman para sa isang taong nang hindi niya nalalaman ay sinira ang sarili niya. Clara, wika niya pagkatapos na may mahinang boses. Wala akong matitirahan, kailangan ko lang ng ilang araw. Tiningnan ako ni Estela. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga salita ay isang babala. Ikaw ang magpasya, Clara. Ang pagsubok ay hindi kung paano mo siya hinarap, kundi kung ano ang gagawin mo ngayon na bumalik siya. Tiningnan ko siya sa mata. Nakita ko ang parehong kilos ng pagiging superior tulad ng dati, nakatago sa likod ng disguise ng pagsisisi, at pagkatapos, nalaman ko, hindi siya nagbago, natatakot lang siya. Hindi ko maiaalok sa iyo ang hinahanap mo, wika ko. Kahit isang bubong. Bulong niya, mayroon ka ng langit, sagot ko ng mahinahon. Kung gusto mo talagang magsimulang muli, magsimula ka sa pagtingin doon. Yumuko siya. Sa isang segundo, naisip kong luluhod siya, ngunit hindi niya ginawa, bumulong lang siya ng isang sorry at umalis. Ang kanyang anino ay nawala nang tumawid siya sa gate.
Nang umalis siya, nanginginig ang aking mga binti, ngunit hindi ito takot, ito ay ginhawa. Lumapit si Doña Estela at hinawakan ang aking kamay. Ipinagmamalaki kita, bulong niya. Hindi madali, wika ko. Walang madali na nagkakahalaga. Umupo ako sa tabi niya. Ang kanyang paghinga ay mas mabagal kaysa karaniwan, ang balat ng kanyang mga kamay ay malamig. Estela, ayos ka lang ba? Pagod ako, mahal, wika niya, nakangiti, ngunit payapa. Huwag niyong sabihin na, pinutol niya ako ng may lambing. Huwag kang matakot, hindi nakakatakot ang kamatayan kapag natupad na ang layunin. Lumapit siya sa akin. Ipinangako mo sa akin na bubuksan mo ang kahon. Gagawin ko. At mabubuhay ka bilang ang babae na ikaw ngayon. Huwag ka nang yuyuko ulit, kahit sa pag-ibig. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa akin nang may nakakagulat na lakas. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at bumulong, nakakakita na ako ulit, ngunit hindi sa pamamagitan ng mga mata. Namatay siya ng gabing iyon ng tahimik, nakaupo sa kanyang paboritong silya na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi na para bang sa wakas ay nagpapahinga. Nakita siya ni Goryo sa bukang liwayway na may kahon sa kanyang kandungan at ang aking pangalan ay nakasulat sa isang card para kay Clara. Hindi ito ang katapusan, ito ang simula. Lumuhod ako sa tabi niya at umiyak, tulad ng hindi ko ginawa sa loob ng maraming taon, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa pasasalamat dahil ibinalik niya sa akin ang pinakamahalaga na maaaring mabawi ng isang babae, ang sarili niyang boses. Tumingin ako sa salamin ng bulwagan. Sa isang sandali, naisip kong nakakita ako ng dalawang silhouette na nagre-reflect, ang akin at ang kay Doña Estela, nakangiti sa likuran ko, at alam kong hindi siya lubusang umalis, nagbago lang siya ng anyo. Ang bukang liwayway pagkatapos ng kamatayan ni Doña Estela ay iba sa anuman, ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat na para bang naiintindihan din ng mga pader ang kawalan. Walang iyakan, walang boses, walang yabag, tanging ang tiktak lang ng orasan sa bulwagan, nagtatak ng buhay na nagpapatuloy, matigas ang ulo, kahit ang kaluluwa ay tumatangging tanggapin. Umupo ako sa harap ng patay na fireplace, ang kahon na may pangalan ko ay nakapahinga sa aking mga tuhod. Ito ay gawa sa madilim na kahoy, pinakinis, na may mahinang amoy ng cedar at sampagita, tulad ng lahat ng pag-aari niya. Sa tabi nito, ang card na nakasulat sa kanyang nanginginig na sulat kamay, para kay Clara. Hindi ito ang katapusan, ito ang simula. Hinawakan ko ito sa aking mga daliri sa loob ng mahabang minuto bago ito buksan. Natatakot ako, takot sa kung ano ang maaaring laman nito, takot na maramdaman na ang kanyang pag-alis ay tiyak kung matutuklasan ko ang kanyang huling lihim, ngunit mas natatakot ako na manatili pa rin ako kung hindi ko ito gagawin. Huminga ako ng malalim at itinaas ang takip. Sa loob, mayroong isang selyadong folder, isang dilaw na envelope, at isang maliit na gintong susi, wala nang iba. Ang envelope ay may nakasulat na, basahin mo muna ito. Binuksan ko ito. Ang kanyang buhay na boses sa pagitan ng mga salita ay sumama sa akin habang ang aking mga mata ay tumatawid sa bawat linya. Mahal kong Clara, kung binabasa mo ito, ito ay dahil umalis na ako sa bahay na ito, huwag kang umiyak para sa akin. Ang aking pag-alis ay hindi kalungkutan, ito ay katuparan. Nangako ka sa akin na bubuksan mo ang kahon kapag handa ka na, at iyon ay nangangahulugang natutunan mo na ang pinakamahalaga, ang halaga ng iyong sariling tingin. Sa folder, makikita mo ang aking testamento, ang bahay, ang mga account, ang mga ari-arian, lahat ay nasa pangalan mo, huwag kang magulat. Hindi ko ito ginagawa dahil sa awa, ginagawa ko ito dahil pag-aari mo ito. Ngunit may isa pang bagay na kailangan mong malaman, isang bagay na iningatan ko sa loob ng maraming taon at na tanging ikaw lang ang makakaintindi. Ang susi ay nagbubukas ng coffin sa basement, sa likod ng salamin, naroon ang mga piraso ng nakaraan na nag-uugnay sa atin. Kung magpasya kang buksan ito, maghanda ka na tingnan ang katotohanan ng walang takot. Huwag mong kalimutan, Clara, ang pinakamalaking pamana ay hindi ang pera, kundi ang kalayaan na pumili. Nang may pag-ibig, Estela. Nanginginig ang aking mga kamay, binasa ko ang liham ng 2 beses, 3 beses, hindi ko alam kung dapat ba akong makaramdam ng ginhawa o pagkahilo, ang salamin. Muli, ang salamin. Pumasok si Goryo sa sandaling iyon. Ang kanyang pulang mga mata ay nagbunyag ng isang gabing puno ng luha. Napakalungkot po, Doña Clara, wika niya na may basag na boses. Hiniling niya sa akin na wag nang ipaalam sa iba. Gusto niyang maging tahimik ang lahat. Tumango ako. Alam ko, ganyan siya matatag hanggang sa huli. Sa mesa, inilagay niya ang isang puting envelope. Ang notary public po ay darating bukas, ngunit hiniling niya sa akin na ibigay sa inyo ito ngayon. Ano iyan?
Isang liham mula rin kay Doña Estela para sa inyo. Ang envelope ay selyado ng wax. Binuksan ko ito. Sa loob, may isang maikling note na nakasulat sa parehong eleganteng sulat kamay. Mas alam ni Goryo ang ipinapakita niya. Magtiwala ka sa kanya. Hindi lahat ng nakikita mo rito ay sa akin. Bahagi rin ng kuwentong ito ay pag-aari niya. Tiningnan ko siya, nalilito. Yumuko siya, kinakabahan. Ang Donya po, wika niya ng mahina ang boses. Pinangakuan niya ako na hindi ako magsasalita hanggat hindi niyo nababasa ang liham na iyon. Nabasa ko na. Kung gayon, kailangan kong sabihin sa inyo ang totoo. Bumaba kami sa basement. Ito ay isang lugar na hindi ko pa nakita kailanman malawak. May mga shelf na puno ng mga kahon, mga painting na natatakpan ng kumot, mga lumang muebles. Sa isang sulok, sa likod ng salamin na dinala roon noong nakaraang gabi, mayroong isang maliit na coffin. Ginamit ko ang gintong susi. Ang click ng lock ay tumunog na parang tibok ng puso. Sa loob, mayroong mga dokumento, mga itim at puting litrato, at isang kuwaderno na may balat na leather. Binuksan ko ito. Sa unang pahina, isang petsa, 1954, at isang parirala na nakasulat sa asul na tinta, para sa aking kapatid na si Ana. Kung mababasa mo ito balang araw, patawarin mo ako dahil hindi ako nakabalik. Ana ang aking ina. Naramdaman ko na gumagalaw ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Kapatid ni nanay si Estela, tanong ko, tumango si Goryo. Opo, bakit hindi ko kailanman nalaman? Dahil binura siya ng kanilang pamilya, wika niya, hindi aprobado ng kanilang ama ang lalaki na pinakasalan niya, pinalayas siya, umalis siya nang hindi lumilingon. Sinalo ko ang aking sarili sa coffin para hindi ako matumba. Hindi kailanman sinabi sa akin ng aking ina ang tungkol sa isang kapatid, kailanman, at gayon paman, naroon siya ang kanyang sulat kamay, ang kanyang mga salita, ang kanyang kuwento na nakatago sa pagitan ng alikabok ng panahon. Binuklat ko ang mga pahina ito ay isang diary. Isinalaysay nito ang kanyang kabataan, ang kanyang pag-ibig kay Ernesto, ang karahasan, ang aksidente na nagpabulag sa kanya, ang pagbuo ng kanyang buhay. Ngunit mayroon pang iba. Sa ilang mga entry, binanggit niya ang aking ina tungkol sa akin, tungkol sa mga lihim na pagbisita. Ngayon, binisita ko siya. Ang aking maliit na Clara ay naglalakad na, hindi ako pwedeng magtagal. Hindi pwedeng ipagsapalaran ni Ana na matuklasan ng asawa niya na dumarating ako, ngunit sa tuwing niyayakap ko siya, nararamdaman ko na pinag-uugnay kami ulit ng tadhana. Kung mababasa mo ito balang araw, malalaman mo na hindi kita kailanman iniwan. Ang luha ay lumabo sa aking paningin. Inilagay ko ang diary sa aking dibdib. Diyos ko, bulong ko, buong buhay ko, inakala kong nag-iisa ako, at siya, hinanap niya ako. Inilagay ni Goryo ang isang kamay sa aking balikat. Alam ng Donya na kailangan niyang sabihin sa inyo ng personal, ngunit natatakot siya na hindi niya ito maabutan. At kayo po? Naglingkod ako sa kanya ng higit sa 40 taon. Ako ang saksi ng kanyang kalungkutan at ng kanyang pag-asa. Naniniwala siya na ang bawat babae ay isinilang na may misyon. Ang kanya ay iwanan kang handa na ipagpatuloy ang kanya. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Binasa ko ang bawat pahina ng diary ng sunod-sunod na para bang ang kaluluwa ni Estela ay nagsasalita sa akin mula sa papel. Ikinuwento niya kung paano, pagkatapos ng aksidente, nagsimula siyang tumanggap ng mga babaeng inabuso, inabandona, nawawala tulad niya. Binigyan niya sila ng bubong, trabaho at isang bagong pagkakataon. Tinawag niya ang lugar na iyon na bahay liwanag. Sa loob ng maraming taon, gumana ito ng lihim hanggang sa isang pagtataksil ang nagpilit sa kanya na isara ito. Ipinangako ko sa sarili ko na kapag namatay ako, may magbubukas ulit nito. Siguro ang kapatid ko, siguro ang anak niya. Isinara ko ang diary na nanginginig ang mga kamay. Wala nang pagdududa, ang pamanang iyon ay hindi isang gawa ng pagkabukas palad. Ito ay isang tawag. Kinaumagahan, dumating ang notary public ng on time, isang lalaki na nakasuot ng kulay abong suit, mabait ang mukha, at may mabagal na boses na tila may karanasan sa mga balita na nagpapakilos sa kaluluwa. Umupo kami sa office. Ang dokumento sa mesa ay may ilang pahina na may pirma at selyo. Iniwan ni Doña Rivas ang lahat sa inyong pangalan, Doña Clara, wika ng notary public. Lahat. Opo. Ang bahay, ang mga account, ang pag-aari ng lupa kung saan matatagpuan ang ari-arian na ito, at isang trust fund na inilaan para sa pagtatatag ng isang foundation. Isang foundation? Ganoon nga. Sa testamento, tinukoy niya ito ng malinaw, binuksan niya ang isang folder at binasa. Nais ko na ang aking pamangkin, si Clara Galvez, ay lumikha ng isang kanlungan para sa mga babaeng walang tirahan,
mga nanay na nag-iisa, o mga biktima ng pang-aabuso, iyan ang magiging aking pamana. Gusto kong tawagin itong, tulad ng aking unang bahay, ang bahay liwanag. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon na hindi nagkamali ang tadhana. Ang lahat ng naranasan ko ang panghihiya, ang pag-iisa, ang kalungkutan ay naghanda sa akin para dito. Lumapit si Goryo at inalok ako ng panyo. Alam niya na tatanggapin niyo, wika niya. At kung hindi ko gawin, tanong ko habang humihikbi. Kung gayon, ang pera ay ililipat sa isang anonymous association, wika niya, ngunit huminto siya. Hindi niyo po gagawin, alam niyo na kung ano ang inyong misyon. Lumipas ang mga araw at nagsimulang magbago ang bahay. Binuksan ko ang mga bintana, pinapasok ang liwanag. Ang eko ng mga tawa ni Estela ay tila lumulutang sa pagitan ng mga pasilyo. Sa hardin, ang mga bulaklak na inalagaan niya ng may labis na pagmamahal ay muling namulaklak. Tinulungan ako ni Goryo sa pag-organisa ng mga papel, ang mga donasyon, ang mga pahintulot, dahan-dahan, nagsimulang muling isilang ang bahay liwanag. Ang unang dumating ay 3 babae, isang bata na may sanggol sa kanyang mga bisig, isang babae na tumatakas mula sa isang marahas na asawa, at isang dalaga na walang pamilya na natutulog sa kalye. Nang tumawid sila sa pinto, naramdaman ko ang isang bagay na hindi maipaliwanag, na para bang nanonood si Estela, nakangiti. Bawat gabi, sa pagpapatay ng mga ilaw, umuupo ako sa harap ng salamin, hindi ko na ito kinatatakutan. Tinitingnan ko ito ng may paggalang, may pasasalamat, at sa tuwing ginagawa ko ito, tila nakakakita ako ng ibang bagay, hindi lang ang aking refleksiyon, kundi pati na rin ang mga kislap ng nakaraan, mga fragment ng lahat ng babae na minsan ay nasaktan at ngayon ay nakakahanap ng aliw sa mga pader na ito. Isang buwan pagkatapos, habang nagre-review ako ng mga dokumento ng trust fund, may nakita akong liham na hindi ko pa nakita, nakatago ito sa pagitan ng mga legal na papeles. Binuksan ko ito ay kay Estela, isinulat niya bago siya mamatay. Mahal kong Clara, kung binabasa mo ito ay dahil ginawa mo na ang hakbang. Masaya ako na hindi ka tinakot ng salamin, na hindi ka nabasag ng sakit. Minsan, ang mga babae sa ating pamilya ay isinisilang na may sumpa ng katahimikan. Bahagyang sinira iyon ng nanay mo, sinira ko iyon sa pamamagitan ng sigaw, ngunit ikaw, sa kabaligtaran, sinira mo iyon sa pamamagitan ng dangal. Salamat dahil hindi mo hinayaang mamatay ang aking kuwento kasama ko. Kung magdududa ka, tingnan mo ulit ang sarili mo sa salamin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi mo makikita ang nakaraan, makikita mo ang lakas ng lahat ng nauna. Iniwan ko sa iyo ang aking bahay, ang aking pangalan, at ang aking pananampalataya. Gumawa ka ng isang bagay na may halaga sa mga iyon. Nang may walang hanggang pag-ibig, Estela. Umiyak ako ng tahimik, hindi sa kalungkutan, kundi sa pasasalamat dahil naintindihan ko na nagmana ako ng higit pa sa kayamanan, nagmana ako ng isang misyon ng pag-ibig at hustisya. Nang gabing iyon, nang mamatay ang huling liwanag ng araw, nagpunta ako sa bulwagan, nagsindi ako ng isang kandila sa harap ng salamin at tiningnan ang sarili ko. Ang refleksyon ay nagbigay ng isang imahe na nagpagulat sa akin. Ako, na nakalugay ang buhok, payapa ang mata, tahimik ang mukha, at sa likuran, ang malabo na siluwet ng isang babae na may tungkod, nakangiti. Salamat tiya, bulong ko, at na para bang sinasagot ako ng hangin, mahinang kumislap ang apoy ng kandila. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang isang bagay na hindi ko kailanman naunawaan noon, na ang pag-ibig ay hindi namamatay kasama ng katawan, na ang dugo ay hindi napapatay sa paglipas ng mga taon, at na may mga ugnayan na hindi pinuputol ng panahon, nagbabago lang. Ilang linggo pagkatapos, opisyal naming binuksan ang bahay liwanag, dumating ang mga kapitbahay, mga volunteer, mga babae mula sa iba't ibang edad, ang hardin ay puno ng buhay, pinalitan ng tawanan ang mga katahimikan. Sa isa sa mga pader, naglagay ako ng isang bronze plate na may inscription na nagsasabing, para sa lahat ng naniwala na hindi na sila makakapagsimulang muli. Nang putulin ko ang ribbon, naramdaman ko na may sumasara sa loob ko at isang bagay na mas malaki ang bumubukas. Hindi ito ang katapusan ng isang kwento, ito ang simula ng lahat ng iba pa. Tumingin ako sa kalangitan. Ang araw ay tumagos sa mga ulap, bumubuo ng sinag ng liwanag na bumagsak sa fountain ng hardin. Doon, kung saan dating umuupo si Estela upang makinig sa tubig, sumumpa ako na narinig ko ang kanyang boses. Mahusay ang ginawa mo, Clara. Ngayon, hayaan mong matuto ang iba na makita ang kanilang sarili. Ngumiti ako, at alam kong natupad ko ang aking pangako, dahil hindi na ako ang babaeng inabandona sa hintayan ng bus o ang mapagpakumbabang asawa
o ang anak ng katahimikan. Ako ang tagapagmana ng lahat ng natutong makaligtas. At sa refleksyon ng salamin, sa huling pagkakataon, nakita ko ang isang bagay na nagpasara sa aking mga mata ng may lambing. Ako, nakatayo, kasama ang isang grupo ng mga babae sa paligid ko, at sa likuran, ang maliwanag na figura ni Doña Estela, gumagabay sa aming lahat patungo sa liwanag. Sabi nila, ang tadhana ay isinusulat sa pamamagitan ng mga desisyon na ginagawa ng isang tao, ngunit naniniwala ako na sa pamamagitan din ito ng mga sugat na tumatanggi kang itago. 6 na buwan na ang lumipas mula nang buksan namin ang bahay liwanag, at nagigising pa rin ako tuwing umaga na may pakiramdam na naglalakad sa tabi ko si Estela. Ang kanyang tungkod ay hindi na umaalingaw sa mga pasilyo, ngunit ang kanyang boses ay buhay pa rin sa bawat babae na tumatawid sa aming pinto, naghahanap ng kanlungan, aliw, o simpleng isang lugar kung saan muling maniniwala sa sarili. Araw-araw, may dumarating na mga bagong kwento, ang ilan ay nakakagulat, ang ilan ay nagbibigay pag-asa, ngunit lahat ay may isang bagay na karaniwan, sa likod ng takot, mayroong isang malaking lakas na kailangan lang ng kaunting pag-ibig upang magising. At kapag tinitingnan ko sila, kapag nakikita ko ang mga babaeng iyon na tumatawa ulit, nararamdaman ko nang umingiti sa akin ang kaluluwa ni Estela. Mahirap ang unang taglamig, wala kaming sapat na pera upang mapanatili ang kanlungan. Ilang gabi, natatakot akong mawala ang lahat, ngunit naalala ko ang kanyang mga salita, ang kalayaan ay hindi ipinagmamakaawa, ito ay kinukuha. Kaya, lumabas ako, kinausap ko ang mga kapitbahay, ang mga organisasyon, ang mga babae na dumaan dito, at ngayon ay gustong tumulong. At dahan-dahan, naulit ang milagro. Isang anonymous donation dito, isang koleksiyon doon. Kapag mayroon kang malinis na layunin, ang buhay ay nagkakasundo pabor sa iyo. Minsan, umuupo ako sa parehong silya, kung saan dating natutulog si Estela. Pinipikit ko ang aking mga mata at nakikinig sa mga tunog ng bahay tawanan, yabag, isang gitara. Ang luha ng isang sanggol ay hindi nakanlungan ng katahimikan, ito ay isang tahanan na puno ng buhay. Isang hapon, habang nagre-review ako ng mga papel sa office, pumasok si Goryo na may envelope. Dumating po ito para sa inyo, wika niya ng nakangiti. Ang nagpadala ay ang munisipyo. Binuksan ko ito, sa loob, mayroong isang opisyal na dokumento. Ang bahay liwanag ay kinilala bilang isang institusyon ng public utility. Sa unang pagkakataon, kinilala ng estado ang trabaho na ginawa ni Estela ng tahimik sa loob ng mga dekada. Nakaramdam ako ng bara sa lalamunan. Inilagay ko ang dokumento sa desk sa tabi ng isang litrato niya na may frame. Nagtagumpay tayo, Tia, bulong ko. At sumumpa ako na sa sandaling iyon, ang lampara ng desk ay mahinang kumislap na para bang sumasagot sa akin. Nang gabing iyon, ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Lumabas ako sa hardin, ang mga bulaklak ng magnolia ay muling bumukas, at ang hangin ay amoy pag-asa. Naglakad ako patungo sa fountain kung saan dating umuupo si Estela na may tungkod sa kanyang mga tuhod. Ang refleksyon ng tubig ay nagpakita ng buwan na nahati sa dalawa, na parang isang lumang salamin. Yumuko ako at nakita ang aking mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ako natakot. Hindi na ako ang babae na iniwan ni Alfredo sa hintayan na iyon, o ang hinamak na asawa, o ang anak ng katahimikan. Ako ay isang babae na nakaligtas sa paglimot at ginawa ang kanyang sakit sa isang bagay na maaaring hawakan, hingahan, at tirahan ng iba, at iyon, naintindihan ko noon, ang tunay na tagumpay. Isang umaga, nakatanggap ako ng hindi inaasahang liham. Ito ay mula sa isang ospital. Sabi ni Alfredo, may sakit siya, nag-iisa, kailangan niya akong makita, nanatili akong walang kibo. Sa loob ng ilang minuto, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos, naalala ko ang pangako na ginawa ko kay Estela, huwag mamuhay ng may galit. Nagpunta ako. Nang dumating ako sa kanyang silid, hindi ko siya agad nakilala. Siya ay payat, nakalubog ang mata, kulay abo ang buhok. Nang makita niya ako, nagsimula siyang umiyak. Hindi ako dumating upang makita ka para pag-usapan ang nakaraan, wika ko ng malambing. Dumating ako upang sabihin sa iyo na pinapatawad kita. Yumuko siya. Hindi ako karapat-dapat sa iyong pagpapatawad. Siguro hindi, ngunit mas kailangan mo iyon kaysa sa akin. Nanatili akong tahimik ng ilang minuto. Pagkatapos ay tumayo ako at nagpaalam, wala nang ibang salita. Nang lumabas ako ng ospital, tinamaan ako ng araw sa mukha at naramdaman ko na may sumara sa loob ko. Tiyak na ang pagpapatawad ay hindi laging pakikipagkasundo. Minsan, ito lang ang pinaka-eleganteng paraan upang sabihin, hindi mo na ako sinasaktan. Bumalik ako sa bahay na magaan ang puso. Nang dumating ako,
Nagtipon ng mga babae sa hardin, naghahanda ng isang communal meal, mga bata na tumatakbo, tawanan, musika. Ito ang pinakamagandang tunog sa mundo. Doña Clara. Sigaw ng isa sa kanila. Halika, gusto namin ng litrato. Nagtipon kaming lahat sa harap ng fountain. May nagdala ng kamera, at bago pa pumutok ang flash, isang puting paru-paro ang lumapag sa aking balikat. Tumahimik ang lahat, at ngumiti ako. Siya iyon si Estela, na nagpapaalala sa akin na naroon siya sa bawat bagong buhay na namumulaklak sa pagitan ng mga pader na ito. Nang gabing iyon, sumulat ako ng isang liham para sa sarili ko. Itinago ko ito sa parehong coffin kung saan ko natagpuan ang diary ni Estela. Sabi nito, Clara, kung balang araw ay makaramdam ka ulit ng takot, alalahanin mo ang lahat ng nagawa mo. Alalahanin mo ang mga kamay na tinulungan mo, ang mga yakap na ibinigay mo, ang mga luhang pinunasan mo. May alaala ang tadhana. At kapag gumaling ang isang babae, gumagaling din ang kuwento na nauna sa kanya. Huwag na sanang makilala ulit ng bahay na ito ang katahimikan. Nang may pag-ibig, ang iyong sarili. Ikinutlop ko ito, itinago, at isinara ang coffin. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako natatakot sa hinaharap. Ngayon, habang ikinukwento ko ito sa iyo, ang araw ay pumapasok sa bintana ng office at hinahaplos ang mga portrait na nakasabit sa dingding. Ang aking ina, si Estela, at ako 3 henerasyon ng mga babae na sa iba't ibang paraan ay natutong makaligtas. Minsan, naiisip ko na ang sakit ay naglalakbay sa dugo, ngunit pati na rin ang lakas, at na ang ating misyon sa mundo ay hindi burahin ang mga peklat, kundi gawin itong mga senyales para sa mga susunod. May alaala ang tadhana. Oo. At kapag bumangon ang isang babae, ang mga nauna ay bumabangon kasama niya. Kaya, kapag tiningnan mo ako o narinig mo ang aking boses, hindi lang ang kuwento ko ang naririnig mo ang kuwento ng lahat. Bago ako magtapos, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Kung minsan ay pinaramdam sa iyo na ikaw ay maliit, kung minsan ay pinaniwalaan ka na ang iyong boses ay walang halaga o na ang iyong edad ay nag-aalis ng iyong kapangyarihan, tingnan mo ang sarili mo sa salamin, naroon ang iyong sagot. Buhay ka pa, at habang humihinga ka, may karapatan ka at obligasyon na magsimulang muli. Hindi mahalaga kung sino ang umalis sa iyo, kung sino ang nanakit sa iyo, o kung sino ang hindi naniwala sa iyo. Mayroon laging isang after na naghihintay sa iyo, isang bukang liwayway na handang magsimula sa iyo. At kung kailangan mo ngayon ng isang senyales upang gawin iyon, hayaan mong ito na ang maging iyo. Magsimula ka ulit, hindi upang makalimot, kundi upang parangalan ang lahat ng nakaligtas ka, dahil ang tadhana, kapag nakikita ang isang babae na nagdesisyon para sa sarili niya, ay pumapalakpak ng tahimik. Ako si Clara Galvez. At ito ang aking kuwento. At kung nakaantig ito sa iyo, gusto kong mag-imbita sa iyo. Mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng iyong like, at sabihin mo sa akin sa mga komento kung anong siyudad ka nanonood. Ang iyong suporta ay nagpapanatili ng buhay sa mga boses ng lahat ng babae na minsan ay pinatahimik at ngayon ay sa wakas ay naririnig.